Nanindigan si Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary Mocha Uson na maaari niyang ilapit ang masa sa gobyerno sa pamamagitan ng social media. Ito ang balita ni Rica Adrada. Naniniwala si Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary Margo Mocha Uson na ang internet ang pinakamakapangyarihang kasangkapan sa ngayon. Kaya kahit madalas siyang napupulaan at binabatikos dahil sa kanyang mga post, ito pa rin ang kanyang gagamiting paraan upang mailapit ang taong bayan sa pamahalaan. Kamakailan lamang ay muling naging kontrobersyal si Uson dahil sa kanyang martial law post. Kaya sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon kanina, nagpaliwanag ito kung ano ang punot dulo ng naturang mensahe. Bakit daw kasi ang inilagay mo picture ng military ng Honduras? Unang-una, hindi ko po in-upload yung photo na yon. Pangalawa, nakita ko po sa mga kapwa supporters yung photo na yon. Sabi ko, ang ganda nung caption. Ang sabi, Bible verse yun na if we bow down on our knees, gano'n. So sabi ko, magandang caption to. Kaya na-share ko dahil gusto ko na ipanalangin yung mga soldiers. Sa higit 5 milyong social media followers, naniniwala si Asek Uson sa lawak ng maaring magawa ng social media sa lipunan. Alam niyo po ba na dahil sa social media, marami po tayong mga natutulungan. Unang-una po yung mga OFWs natin. Wala naman po kasi silang ibang sumbungan Dahil sa embahada, hindi naman daw sila kaagad-agad na asikaso. Aminado si Uson na mahirap ang kanyang pinasok na trabaho sa ilalim ng Duterte administration. Ngunit sisikapin anyang magampanan ito ng maayos dahil na rin sa paniniwala niya sa adhikain at advokasya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Get It Straight with Daniel Razon, Rica Adrada, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pati yung isang BP pa wala ata. Hindi kompleto. Oo. Morning, Michael Pating. Buti nandito ka. Walang Channel 7 yung t-shirt mo ngayon. Eto, ang guest ho natin today, alam ko hindi na kailangan na introduction, pero panoorin nyo muna to. Margo Mocha Uson, medical technology graduate at nakatungtong sa ikalawang taon sa pagmemedisina sa Universidad ng Santo Tomas bago niya napagdesisyon ng ipagpalit ito sa halina ng entertainment business. Naging mga awit at lumabas din sa ilang pelikula. Noong nakaraang taon, panahon ng pangangampanya para sa presidential elections. Maigting ang kanyang naging pagsuporta sa dating alkalde ng Davao City na si Rodrigo Duterte. Sa pagkakapanalo ni Duterte sa halalang iyon, binigyan ng Pangulo si Binibining Uson ng pwesto sa gobyerno. Ilang buwan siyang nanilbihan bilang board member ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB. Ngayon, responsibilidad niya ang pagpapanatiling aktibo at tapat ng social media accounts ng Presidential Communications Operations Office o PCOO bilang Assistant Secretary nito. Marahil, dito siya inilagay ng Pangulo dahil noon pa may kilala na si Asek Uson sa mga ipinapaskil niya sa kanyang social media accounts. Sa katunayan, ang ilan sa kanyang controversial post ay pinag-uusapan sa mundo ng internet at sa mga maliliit na umpukan. Masasakit na salita ang kanyang tinanggap mula sa mga tumutuligsa. At sa dami nga ng mga ipinupukol sa kanya, hindi kaya siya nagsisising iniwan ang pagpupursige sa medisina o kaya'y sa pagkanta at pag-aartista upang pumalaot sa maruming mundo ng politika? Let's welcome to the program PCOO Assistant Secretary Mocha Uson. Morning, ma'am. Welcome. Have a seat, please. Morning. Haba ng palakpak ka. Beautiful morning! Oo, talagang... Pero, let's get it straight. Bakit si Pangulong Duterte? Meron pa bang iba? Kita mo naman yung mga yun, diba? I mean, God bless her soul si Ma'am Miriam. Pero yung iba, wala nang binatbat kay Pangulong Duterte yon. Pero, personal choice mo ba siya Yes. ever since? Oo. Bakit? Meron bang nakita ka sa kanya na gusto mo talaga
sa isang presidente Yes. o wala lang choice? Kasi Ay, sabi hindi. sabi mo, meron pa bang iba? Maraming choice. Okay. Kaya lang, walang pinagkaiba sa trapo. Traditional politicians na pinagsawaan na ng mga Pinoy. Magagaling lang magsalita pag eleksyon, pero pag nakaupo na, ang pinagsisilbihan lang nila yung kanilang mga sarili. Kaya nga, di ba, pag sinabing politiko, magaganda ang sasakyan, may bodyguard, may hawak ng ashtray, may hawak na alak. Bakit si Pangulong Duterte? Ilang beses na rin kasing nakapag-show ang Mocha Girl sa Davao, Davao City. At nakita namin na maganda yung pamamalakad doon. At si then Davao Mayor Duterte, meron siyang reputasyon na bastos daw, manyak, mamamatay tao. Hindi ba? Hindi eh. Kasi pagpunta naman namin sa Davao City, mahal na mga Davaoenos yung leader nila. At nakikita mo sumusunod sila sa batas. Bawal ang jaywalking, no smoking in public. At na kinukwento sa amin ng mga driver doon at mga taga Davao na they love their mayor. So sabi ko, there must be something special about this person. Pero hindi ka nabastusan sa kanya in any manner at all. Even before you met him. Kasi minsan iba yung impression Yes, that is sir. being imposed on someone. True. Maaaring sa releases or minsan yung Ilang mainstream media misconstrued. dyan. Yes, diba? oo. Yun ang pinapakita. Yun nga yung nakakagulat. Iba yung naririnig namin sa tao. At nung nakilala na namin si PRRD sa mga kampanya, ibang-iba. Kaya nga marami ang nahulog ang loob sa kanya. Dahil he is so down to earth, such a gentleman, very humble person. Nahulog din ba ang loob mo sa kanya? Oo. Bilang ama. Kasi nakikita ko yung pagkatao ng tatay ko sa kanya. Dahil yung tatay ko, he was also a prosecutor, judge. Yes. Was it also one of the reasons bakit mas parang napalapit sa'yo si Pangulong Duterte? Kasi, well, I'm sorry to say, I do not want to rub yung insidente. Dahil alam ko kung ano yung nangyari sa father mo. Yes, sir. And, meron bang parang sort of feeling of, eto baka maipaghihiganti ako nito? Hindi naman sa paghihiganti. Oo. Kasi matagal na yun nangyari, hanggang ngayon wala pa rin hustisya. Ang gusto ko na nakita ko kay Pangulong Duterte ay yung galit siya sa korupsyon. At sinasabi nga niya na marami tayong mga kriminal na nagpapanggap na mga politiko. At yun yung pumatay sa tatay ko. Kaya sabi ko, kailangan ng leader na katulad ni Pangulong Duterte na lilinisin ang bulok na sistema ng gobyerno natin. Somehow, naghahanap ka din ba ng period doon sa paghanap ng hustisya sa pagkapatay ng tatay mo? Within this administration, is that also part of those things na parang gusto mo ring one way or the other, di ba, mapatunayan na talagang may pagbabago din kahit sa justice system? Honestly, hindi yun ang aking main reason. Hindi na po ako naghahanap ng hustisya dahil nangyari na yon. Pero ang pinaglalaban ko ay yung katulad ng ginagawa ni Pangulong Duterte ngayon, cleansing, di ba? Nung nakaraan, minit niya ang mga mayor sa Malacanang, sinabihan niya na ganito, ganyan. At pag napatunayang involved sa droga, marami nang nangyari, di ba? Mga nahuli, tinanggal. So yun po yung rason na sana mawala na yung mga ganong klaseng mga kriminal na nagpapanggap na mga politiko. Ngayon, dati kasi open ka eh. Pagka bumabanat ka sa mga politiko na alam mong si Raulo. I'm sure, kahit na ngayong panahon na to, may mga nanunungkulan pa rin. Alam mo si Raulo. Madami. Yung isa nga, di ba, nasa abroad. Aha. At ngayon ba, ganun ka pa rin ka-open na kahit na nasa administrasyon and you're working as an ASEC, para bakbakan din yung, eto, kasama nyo na sa administrasyon eh. Di ba? Are you that open still or nagkaroon ka na ng pag-hold back dahil you're part of the government? Honestly, medyo nag-hold back na rin. Dahil wala tayong magagawa, kailangan daw ganito, ganyan. Pero, So parang may nagre-renda sa inyo na, Mocha, medyo wag mo munang dahil ASEC ka na ngayon, medyo
baka pa pitikin mo to, meron ganon? Hindi, wala namang ganon. Oo. Ingat lang kasi pwede na akong kasuhan daw, something. Mhm. Kaya, more, Hindi, pero kung ang babakbakan mo yung alam mong kasama mo na si Raulo rin eh. hindi ko naman siya kasama, nasa ibang bansa nga yun eh. Sino ba yan? Ay, ewan ko. Hindi, pero dito sa mga nandito ngayon, meron ka bang who's yung mga part pa rin ng nasa gobyerno? Well, for sure, hindi naman lingid sa iyo yun. At even before ka napunta sa administrasyon, meron ka nang tinitignan na nakita mo, ba't nandito pa rin to? Yun nga po yung yun yung ugali ni Pangulong Duterte rin eh. Di ba dapat pag bagong presidente, bagong appointees na lahat, di ba? Yes, Dapat oo. tinanggal na yung mga nandyan dati. Kaya lang, siya yung nagbibigay pa ng second chance eh, na baka magbago at saka hindi siya ganun na tatanggalin na lang basta-basta kahit na hindi niya appointee. So, antay na lang natin na magkaroon ng reklamo siguro dun sa mga nandyan pa. So, sa ngayon, marami ka pang nakikita na sa paligid mo na nakakatrabaho mo na gusto mong batungan. Ganun. Parang Ay, no kung pwede comment, lang. no comment na lang, sir. Dahil marami. Hindi naman. Panti lang. Ganun. Hello, live po ba tayo ngayon para ma-share ko yung ating Pero maraming insidente ng ganun talaga. Na, kasi you seem to be very also parang privy doon sa ibang mga nakakakuha ka ng inputs eh. And meron ka bang mga tinataasan ng kilay sa mga nakakasalubong mo na? Ay, wala po. Parang tipong pa-plastic nyo, pwede ba lumayas na kayo sa gobyerno? Meron bang ganun? Live po tayo ngayon. At binabati ko po ang ating mga viewers. Hello po sa ating lahat. Ayan, live nga tayo. Ayan, Oo, ayan. nandyan Ayun na. po. Oo. But have you ever told the president also of some of your thoughts with regard to some people that he is working with? Pinost ko naman po yan sa Facebook ko na may nagpadala ng mga reklamo and I try my best na maiparating sa kanila, kay sir, gano'n. How do you talk to the president? Kung may chance lang, halimbawa, pag sa state visit, kinakapalan ko na lang yung mukha ko, sir, binibideo ko kaagad. At mabait naman si sir kasi kahit na guardyado siya ng mga PSG niya, yung mga OFWs, pag lumapit sa kanya, ina-accommodate niya. To the point na munting na nga siyang mahulog from the stage dun sa Qatar dahil sobrang excited yung mga Pinoy, mga kababayan natin doon. Very accommodating. Do you have that access to him every day? Ay, hindi. So, Wala po. paano ka naggagawa ng vlog mo? Vlog. So, merong mga PCOO official photos. So, yun po yung nilalabas ko dun sa vlog. Wala kang everyday na parang kahit na papaanong konting chat with the president or let's have a cup of coffee. Ay, wow. Ganon. Oh, I wish. Pero wala, sir. Dahil tignan mo naman, sa isang araw, tatlo yung kanyang mga engagements. Diba, mula Cotabato, ganito, ganyan. Napaka-busy po ng presidente natin. Hindi ka naman niya pinapatawag every now and then. Ay, wala pong ganun. Na at least maganda to have parang kasi ikaw yung nasa social media eh. And sometimes yung thoughts ng isang tao is better conveyed ng isang direktang nakarinig from his mouth of his thoughts, 'di ba? Don't you think that it would also help you with your job? And did you ever try? Wala pong ganyan dahil napaka-busy po ni President. At kung sakaling mangyayari yon baka sabunutan na tayong tuluyan ng ilang mainstream media dyan. Totoo ba yun? Na, kasi winarningan ako ni Michael Pahatin eh. Sabi sa akin ni Michael Pahatin, Kuya, galit sa mainstream media yan. Hindi ako galit. Love na love ko kaya sila. Hindi ako galit po. Love mo din si DJ mo. Sino po? At may nagpapabate, Luz Abian. Good morning daw po. Bakit daw? Bakit daw ba kasi Liam. bakit daw kasi ang inilagay mo picture ng military ng Honduras? Sir, ganito po kasi yan. Una-una, hindi ko po in-upload yung photo na yon. Pangalawa, nakita ko po sa mga kapwa supporters yung photo na yon. Sabi ko, ang ganda nung caption. Ang sabi,
Bible verse yun eh, na if we bow down on our knees, gano'n. So sabi ko, magandang caption to. Kaya na-share ko dahil gusto ko na ipanalangin yung mga soldiers. Hindi ka naman po alam na magiging ganong kalaking issue yun. At hindi ko naman po sinabing sundalo natin yun. Ang ine-emphasize ko po doon ay ipag-pray po natin. Yung mga sundalo. Mga sundalo natin. Hindi naman sinabi mo na itong nasa picture ay sundalo natin. Hindi ko po sinabing gano'n. Di ba kasi minsan ganun yung nagiging... Yes, sir. Akin naman, nakaharap ng butas yung ibang tao dyan. Bakit ba nila sinasabing fake news yan? Eh, yung nilagay ko nga po, I was asking for prayers. Ang dapat nilang pinupuna ay yung mga ibang dyaryo dyan na naglalagay ng maling picture at sinasabing nangyari yung sa Marawi pero sa Cotabato pala. Yung mga ilang media dyan na nagre-report na nasa Marawi, nasa Iligan oh, pala. isa rin yun. Ganun. Para bang pag nasa Caloocan ka daw ba, pwede mo sabing nasa Makati ka. Pangatlo, yung isa pa dyan na, ano, di ba? Na pinipilit, mayroon silang sariling teorya na pinipilit nila na yung nangyari sa Resorts World ay kagagawa ng ISIS, na sinabi na nga ng PNP, may CCTV na lone gunman lang, pero pinipilit ng ano bang ano yun? Vlog na yun? Rappler yata yun, na pinipilit nila na ganito. So, bakit hindi yun ang ano, kanilang punahin na fake news talaga? Ngayon, yung, totoo ba, hindi ko, nakinuwento lang sa akin, sino nagkwento sa akin, meron ka daw nilagay na redirect, na ang nakalagay, please, parang for the details, redirect it, tapos White House, tapos .ph. Meron bang ganun? Ako sir, mahirap na. Marami pong gumagawa ng mga fake accounts at maraming gumagawa ng mga fake photos ng Facebook ko, kunyari. So hindi sa'yo yun? Wala kang ganun na ini-redirect na whitehouse.ph ang nakalagay? Ay, wala po. Paano mo nababantayan yung yung account mo? Kasi napakarami ngayong napakarami ngayon na kuminsan para ka lang salbahihin magpe-pretend na ikaw yun. Diba? Oo, yun nga, meron sir, ka bang tagabantay? Gusto ko nga kausapin si Mark Zuckerberg eh. Hindi po. Hindi, wala na po talaga tayong magagawa. Katulad sa Twitter, gumagawa sila ng mga peking account ko. Meron nga kumalat na picture na sa Twitter, sinasabi ko na punitin natin ng 500 yung 500 bill, punitin natin, ganyan. Parang pinapagalit sa'yo yung... Ako daw nagsabi noon. So, hindi na natin makakontrol yan eh. Ganyan na talaga eh. Kaya wala na po tayo siguro magagawa doon. Ganun ka nakasikat kasi ngayon, ibig sabihin. But did you ever think na magjo-join ka sa government? Hindi po, hindi. Not in your wildest dream? Not in my wildest dream talaga, sir. But what made you decide to join the government considering na marami kang kinabubusitan sa Sir, gobyerno? kasi ganito yan eh. Ngayon lang po tayo nagkaroon ng leader na katulad ni President Duterte. Ngayon lang sa kasaysayan ng Pilipinas, once in a lifetime na lang po talaga siguro mangyayari to. And gusto ko pong maging kabahagi ng administrasyon na to, na tunay na masasabi mong public servant, yung mismong Pangulo. Tinatanong ko nga pa yung mga cabinet secretaries natin, katulad ni DOLE Secretary Bebot Bello. Sabi ko, sir, ano yung nagbibigay sa'yo ng motivation para magtrabaho, asikasuhin yung mga OFWs natin? Kasi si Secretary Bello, personal niyang sinasagot yung mga tawag ng mga OFW. So, tapos... I have had that experience dito sa show diba, mismo. Sir? At may mga text ng mga OFW, sinasagot niya. So, syempre, medyo may edad na rin siya. So, sabi ko, sir, saan mo nakukuha yung lakas na yan? Alam mo, sagot niya. Kung meron ka ba namang presidenteng ganyan, hindi ka ba naman mahihiya na magtrabaho din? So, ganun din po yung sa akin na it's an honor to serve under this administration with the kind of leadership of PRRD. Bukod kay Presidente Duterte, sino sa mga miyembro ng gabinete pinaka-gusto mo? Diyan si Secretary Bello. That somehow inspires you? Opo, diyan si Secretary Bello, si Secretary Judy Taguiwalo ng DSWD. Andyan si DFA Secretary Alan Peter Cayetano, si Kapa Eng ng
Department of Agriculture, Agrarian Reform. Andyan si Secretary Manny Piñol, Secretary Art Tugade. Dami, Lahat po Oo, sila. Si so- DOJ. So one way or the other, you have worked with them. Nakikita mo na nag-adhere sila with Yes, the president's goal. Opo. They are 24 hours on call. Hindi na po sila natutulog. In fact, nung bago nangyari yung Resorts World attack, magkakasama po kami ni DPWH Secretary Mark Villar, DOTR Secretary Art Tugade, DBM Secretary Benjamin Diokno, dahil dun sa proyekto na Build. Dun po yung final inauguration ng fully completed NAIA Expressway. So, kahit na 10 p.m. na, gising pa rin sila nagtatrabaho, tapos kinabukasan, kailangan pang pumunta sa probinsya with the president. So, You nagtatrabaho seem po to be a very defined person. Ano? Parang alam mo kagad kung sino yung gusto mo talaga at ayaw mo. No? Is that really how you are? Yung bang parang alam ko kung sino gusto ko, alam ko kung ano ayaw ko. Hindi naman po sa kung sino gusto ko, kung ayaw ko. Di ba nga, sabi nga nila may kita mo talaga kung isang tao ay totoo o hindi. Totoo o plastic. Malalaman mo naman yun Oh, pero natanongin kita, ang dami mong nilitanya mga pangalan ng mga miyembro ng gabinete. Pero yung pinakamalapit sa'yo, si Secretary Martin Andanar, di mo nabanggit. Bago mo sagutin, babalik po kami. Ito ang programang Bawal ang Pigon. Get it straight with Daniel Rason. Kasama po natin si Asek Moca Uson ng Presidential Communications Operations Office, PCOO. Kita mo talagang... Haba, no? Parang gusto mo na kagad sumagot. Di pa naman ako nagtatanong. Tungkol saan? Alam mo, Kuya Daniel, ang dami nating mga viewers ngayon. Batiin mo. Si kay Louie Flores, watching from Dubai Airport. Wow. At Nasa Dubai pa. Kawaii Chatosi, good morning, Kuya, watching from Tokyo. Siya nga pala, pupunta po tayo dyan sa Tokyo, June 9, para po bisitahin po yung ating mga mahal na OFWs sa Japan. Sino kasama nyo doon? Ako po at ang aking grupo. So hindi ito hindi ito yung sa Hindi ito biyahe ng official, presidente di po. or Personal po ito. so personal trip. Personal trip. Pero anong intention nyo doon? Kasi 'di ba dapat pupunta si Pangulong Duterte. Pero dahil nga po 'yung nangyari sa Marawi, na-cancel 'yung pagpunta niya sa Japan. At nalungkot po 'yung mga ating mga OFWs po natin doon. Kaya tinanong po nila kung pwede akong maka-visit po doon. At Alright. marami po tayong OFWs doon at kami rin pong Moha Girls nagtrabaho din doon for a while. So sabi ko, puntahan po natin. Any particular issue na gusto nyong mapagtuunan ng pansin sa Japan? Yun, aalamin po natin sa ating mga OFWs kung ano yung hinaing nila, pero isa na doon yung embahada natin doon na medyo may konti silang reklamo. So aalamin po natin. Alright. So babalikan ko yung tanong ko. Ano po yun? Ang sarap Sabi ko, ang sarap ng Dan Puccino. Very good. Very good. Bigyan pa ng marami pang kape. Pwede bang everyday, sir, bago pumasok ng PCOO? May Pwede. Dan Puccino. Pwede. Pwede. Markahan yan, ha? At lasingin natin sa kapito. Hindi. Kasi binanggit mo lahat yung tinanong kita. And alam kung ikaw yung tao na alam mo kung anong ayaw mo, alam mo kung anong gusto mo. At first thing na pumapasok sa isip mo talaga, sino ka akong mga gusto mong cabinet members na nag-i-inspire sa'yo. Akalain mong sa dami-dami ng binanggit mo, hindi mo binanggit si Secretary Martin Andanar. Alam niyo kung bakit? Save the best for last. Kasi, Kuya Daniel... Nag-last na nga, hindi mo naman talaga binanggit. Kuya Daniel, ang sabi mo kasi, sino yung gusto? Yan. Sa akin kasi, Siya yung pinakagusto mo, ganun. mahal ko na. Siyempre, boss ko yan.
Boss ko yan. Hindi. Pero seriously speaking, Oo. si Secretary Martin, napakabait na tao yan at binibigyan po niya ako at ang team ko ng laya na gawin ko ano yung kailangan gawin sa social media. At, pero bilib ako siya, hindi mo siya ginagaya. Like what? Hindi mo siya ginagaya. Paano gaya? 3 beses na ako in-India nun eh. Friday. At least ikaw nangako ka, dadating ka. Pero siya, 3 beses na hindi sumisipot sa akin. Ikaw pala, sir, ang may hugot eh. Alam niyo ba, Hindi, sir, sinasabi ko lang. Kuya Daniel. Hindi ako may kasi nakakabati I ulit speak dito. your mind, di ba? I speak my mind the same as yours, di ba? Kuya Oh. Daniel. Oo. Si Raul Villanovo, sabi niya, good morning, Kuya. I enjoy watching you from Calbayog City, Samar. Oo. At ito, sabi ni Jade Nepuncio, watching GMK from Mandaluyong. At sabi rin ni Emily Casinas de Mawalo, syempre, it's not coffee if it's not Daniel. Yan. Medyo ano ha, ayos yan ha. Ayan, sir. Ayos, Marco. ah. Oo. Kuya. So, Sir, isa na lang Okay, Kuya okay. Daniel. Sure, Pasensya na, sure. Pero Sige. kasi meron tayong kababayan from Rowena. Si Rowena Rosales, watching from Sweden daw, Kuya. Sweden pa, ang layo Ito ba, Kuya? talaga. Pogi ni Kuya, sabi ni Jennifer. Talaga ayos ha. Ang ganda ng kasunod, ang ganda ni Mocha. Yan, wala naman eh. Ang ganda. Talagang, so how is Secretary Martin Andanara sa boss? I'm very lucky to have a boss like him kasi binibigyan po niya ako ng laya at ng team ko. Hindi yung wag ganito, wag ganyan. Sabi niya, do what you have to do para mas maging effective. Sino ba ang members ng team mo? The Mocha Girls? Yes. Joke So- lang, hindi. Hindi, meron po akong mga, sa team ko, meron akong executive assistant, meron din akong mga blogger na attorney din. So, yeah, binuo ko na po yung team ko. At, ayan. How would you compare now yung job mo dati sa MPRCB with this one, being an ASEC sa PCOO? Siyempre, mas challenging po ito. Mas challenging yung bago po nating trabaho. Very challenging po ngayon. Yung bang mga Mocha Girls, are you still in touch with them? Ay, oo. Nagpa-perform pa rin po ako. So sa pagpunta niyo ba sa Japan, kasama niyo yung Mocha Girls? Yes po. Oo. Dahil kakamustahin po natin yung mga supporters doon. At kahit paano magbibigay ng konting kasiyahan. Ano ultimate goal ninyo ngayon sa social media? Kasi syempre may mga target kayo, no? At meron kayong mga intentions na gusto pa. Like, halimbawa, isang nagbi-build up ng kumpanya, ano, yung image building. Ano ang pinbigyan niyo ngayon ng concentration? Kasi, ika nga, sabi, pagdating sa social media, the possibilities are endless. Dahil napakalaking role ng social media sa lipunan natin. Ang gagawin po natin ay gagamitin po natin yung social media para po mapalapit ang gobyerno sa mga kababayan natin at yung mga kababayan natin sa gobyerno. Ma-communicate po yung mga magagandang proyekto po ni Pangulong Duterte. At alam niyo po ba na dahil sa social media, marami po tayong mga natutulungan. Unang-una po yung mga OFWs natin. Wala naman po kasi silang ibang sumbungan eh. Dahil sa embahada, hindi naman daw sila kaagad-agad na asikaso. So, sa social media po sila nagpo-post ng kanilang problema. Halimbawa po, a few weeks ago, meron po tayong OFW na inabuso sa Damam, KSA. At nag-post siya ng video na nagmamakaawa. At naiparating po natin yan kay Secretary Bello at sa OWA under Administrator Hans Leo Wakdak. At alam niyo po ba na in 2 days, napauwi na po yung inabusong OFW, nadala na po sa ospital para to undergo screening, examination. Yun po yung ating gagawin na mas matulungan pa ang mas maraming kababayan natin through social media. Sinasabi ka na ito ang bagong Mocha ngayon. Paano nyo ba nakikita na dapat i-project ng isang tao ang pagiging assistant secretary as compared sa who you really are? Alam niyo, Kuya, hindi ko nga po iniisip yung titulo eh. Kung ASEC ka ba? We're all public servants.
Dapat tumulong lang tayo. So ito, hindi ka nag-build up ngayon ng isang character, which is not the Mocha before. Kasi parang, ang dami kasi, alam mo, not for anything else, but I am one of those who actually, even without you knowing it, kasi sa mga programs dito, pag pinag-uusapan yung, ito, si Mocha, sa ano to, sa Mocha Girl, siya yung ganito. So may image ka kasi noon na kasama sa Mocha Girls at yung pagiging artista, pagiging singer, and all of those things that you have had before. Don't you see na ito ay isang parang laging kinakasangkapan to drag you down? Ganun nga po yung nangyayari. Nilalabas nila yung mga lumang larawan ko. At wala na po tayong magagawa doon eh. Matagal na po yung mga pictorials noon at karamihan nga noon na mga pictorials ko may advocacy for breast cancer awareness. At ginawa ko pong yung ibang mga nude painting. Yes, oo. Dahil yun po ay isang fundraising para sa nanay ko nung siya ay nagki-chemotherapy. Wala na po ako magagawa sa ginagawa ng mga ibang tao dyan na ayaw sa atin. Pero ako, hindi ko hinahayaan na maapektuhan ako ng aking nakaraan. I do my best to move on and be a better person. Paano nyo yung sinasabing be a better person? Ano ang konsepto mo ng isang better person? Mas marami pa tayong matulungan. Mas Bakit? Di ba dati naman tumutulong ka din? pero kailangan po mas tumulong pa tayo. Kasi lahat naman po tayo mawawala sa mundo eh. Kahit may maganda kang ari-arian, kung anong mang meron ka, hindi mo naman madadala yan Yes. sa kabilang buhay. Kaya to be a better person ay yung mas makatulong pa sa nakararami. Paano nyo ang iniisip ngayon yan na magawa after the administration? Kasi, syempre, you also have to look forward na ito ay may limit lang naman. Ano? And you still wanted, I'm sure, you do not want na ikaw ay paatras. Diba? Sabi mo nga, you want to be a better person. And that is something that is progressive. Diba? So, how do you intend to do that after this administration? After? Pag wala na si Mocha sa bilang isang assistant secretary. Siyempre, umaasa tayo na pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte ay may papalit na may nakapareho ng kanyang leadership. Kasi hindi naman ito patungkol kay President Duterte. Yes. It's about his leadership. At sana magkaroon tayo ng isang leader na meron ding ganon na tunay na malasakit sa bayan at pagmamahal sa ating mga kapwa Pilipino. Susupport pa rin po tayo. Having said that, sabi mo nga, ngayon lang tayo nagkaroon ng presidenteng kagaya ni Pangulong Duterte. At ang tinitignan mo is after President Duterte ay magkaroon ng isang presidente pa rin with the kind of leadership na meron siya. May nakita ka na ba? Before you answer that, we'll pause for another break. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rason with Asek Mocha Uson. Ganda ng ano? Ng presidential communication. Diba talagang sabi niyo po ay kailangan natin ang susunod na presidente rin ay somebody who has the kind of leadership ng Pangulong Duterte. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng mabuhay lang ng hindi natin titignan din kung ano yung hinaharap at paghandaan kung ano yung nasa unahan natin. May nakikita na ba kayo? Nagpa-survey po ako sa Facebook. Okay. At, kung sino ang pwedeng pumalit sa At presidente? ang sabi nila, nakikita nila si Mayor Inday Sara Duterte. Wow. And do you agree with that? Yeah, yes, I agree. So parang ito ay something na pwedeng buuin na konsepto sa inyo sa social media group? Ay, hindi naman po. Wala pong ganon.
Kaya lang No, pero hindi ba kasi, syempre, ito is something na you look forward to. Dahil we have to face the fact na ang term ng presidente ay mag-e-end unless meron kayong ibang plano, 'di ba, na para ma-extend ang term ng presidente. But kung wala naman 'yon, ang mag-e-end ang term ng presidente and magpapalit. And that is something that dapat na mapaghandaan. So yun ba ay kasama na sa pinagpaplanuhan ninyo ngayon? Hindi po. Wala. Actually, yung mga kababayan natin, yun yung sinabi nila na nakikita nila yung leadership through Mayor Inday Sara Duterte. At marami nga nagsasabi na parang mas stricto daw siya, mas kung ano si Nanununtok PRRD. nun, Oo, parang ganon. So, yun. Pero pag yung tanong na pinaghahandaan, pinagplaplanuhan, wala pong ganon. But you're convinced na si Mayor Sara Duterte is a president in the making. Maraming tao na naniniwala na ganon. You believe the same? Yes po, I think so too. Aside from her, is there any other person that can probably Siyempre, yung be a sinuportahan ko candidate po possibly? na pagka-bise, si Alan Peter Cayetano, Secretary Alan Peter Cayetano, isa rin po yun. So you also look forward na ito mga pwede. Alan Peter Cayetano, si Inday Sara Duterte. At Kuya Daniel, tanongin natin yung mga viewers natin. Sabi ni Gings Etkov Scheme, ako din, Inday Sara Duterte or Vice Cayetano. Ito, sabi rin ni Chacha Parile, Sara Duterte o Cayetano. Hindi ko tinignan yan bago ko sinagot yung tanong nyo. Exactly, So, exactly. sabihin, yan po yung pulso ng ating mga netizens. Pwede rin. Ikaw, anong ipabang posisyon sa gobyerno na tinitignan mo kung sakali na pwede kang maging effective? Alam niyo, sir, kuya. Actually, yung kinaroroonan ko ngayon, hindi ko naman to inimagine eh. So, wala po talaga ako nasa isip. Basta ngayon po, kung saan po tayo na italaga, dun po ako nagpo-focus. So walang ibang concentration ang ASEC mo kauson except ang social media lang? Wala ba kayong ibang consultations with the PCO o Secretary Martin Andanar? Kasi he also handles pati Meron ang po. Channel 4. He is my boss at lagi po akong nakikipag-ugnayan sa kanya. In fact, meron po kaming teleradyo podcast. Okay. Every Sunday po yan, 9 a.m. So, talaga nagko-consult pa ako kay Secretary Martin dahil marami na po siyang nagagawa for PCOO. Andyan yung mga iba't iba pang mga government-owned agencies po sa ilalim niya. Do you have a radio program as well? Teleradyo. Sa ito siya, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Na dating radyo ng bayan. Sa RB dati. Oo. Yun ngayon yun yung radio AM ng Yes. ng government, 'di ba? Sa Channel 4 wala ka pang program. Wala pa po, wala. You also write sa newspaper. I understand sa Philippine Star. Yes, yes. Okay. Totoo ba na may ghostwriter ka doon? Ito nga po nakakatawa. Oo. Nang una, sabi, bakit binigyan ng column yan? Basura yan. Walang lugar yan dito sa newspaper natin. Okay, bobo yan, di marunong sa grammar. Tapos lumabas ng ibang articles ko, may ghostwriter yan, hindi siya yan. Ano ba talaga? Wala po akong ghostwriter. So you write yourself. Ikaw talaga yung nagsusulat noong lumalabas sa Philippine Star. Yes, opo. Kasi kaya ko lang nililiwanag din, be that as it may, kung may ghostwriter ka or whatever, sinasabi mo din naman sa ghostwriter mo kung ano yung gusto mong isulat at hindi mo na ipaparelease yun kung hindi ka naman sumasang-ayon. At hindi naman ibig sabihin ay hindi ka marunong mag-English, halimbawa, granting for the sake of argument, bobo ka I na. know how to speak English. Speak to English. Di ba? Maraming Hindi po, sir. maraming presidente ng ibang countries, presidente yon at that, but they do not even know how to speak English properly. Wala po akong ghostwriter. Kasi So it's Mocha. si Casper lumaki na eh. Wala na. The friendly ghost. The Ano? friendly ghost. So yung mga issues na isinusulat mo sa Philippine Star, you also take it out from yung mga Kung ano yung nangyayari ngayon. diniderive mo dun sa social media. Opo, actually nga merong ilang beses na rin na
direject ng Philippine Star yung dapat na article ko kasi medyo masyado na yan, toned down na dyan. Aha. So, yung mga hindi nilalabas doon, nilalabas ko na lang sa vlog. Meaning to say, nasa-censor ka. Medyo, parang ganun nga siguro. So, what is your idea na? Noon yun. Bakit ngayon hindi na? Hindi na masyado. Dahil hindi ka Kasi na... hindi na nila pinapakailaman yung article ko. Bahala na, ganyan. Pero what is your idea about censorship? Kasi nakita naman ninyo din in a siguro short period of time that you were with MTRCB. Nagre-review din kayo ng mga Oo, sa movies. MTRCB wala pong censorship. Ano lang, rating, reviewing, and classification. No, but if you rate a show rated X, it's a form of censorship. Di ba may rating X kayo? Yung X na yon ay rejected or X-rated. So pagka halimbawa, inirate mo siya na X, isn't that a form of censorship? Because pag in-X mo, that is not good for public showing. The same thing that is happening to you na, ay teka muna, huwag mo ipalabas siya. Depende po siguro kasi may guidelines nga doon. Halimbawa, kung hardcore pornography na yan, natural, hindi mo siya ipapalabas sa public viewing, mga TV. Yes. Iba naman talaga yun pagka hardcore pornography, in-X di ba? talaga. So pero meron pa ring mga ibang gaya halimbawa, ibang mga scenes na hindi inaalaw, pinapaputol, di ba? Siyempre, po, dahil nga po pinoproteksyonan yung mga kabataan. Dahil ito po ay mga programa o movie na pwedeng, of course, mapanood po ng mga bata. Pero hindi mo ba nakikita na na-abuse din ito somehow? Dapat yung chairman na lang kausapin nyo, hindi ako, wala na ako doon. But just the same, kung halimbawa magbibigay kayo ng mga proposal, kasi there is a difference between airing your, let's say, ideas sa television at sa social media. Diba? So, ano ang nakikita ninyo na restrictions na hindi pwede sa TV, na pwede sa social media? Naisip nyo ba na dapat pagparehohin lang yung pagiging liberal? Pagdating po sa MTRCB, hindi na nila sakop ang internet. Yeah, that's correct. But what I'm saying is comparatively speaking, hindi po ba? Halimbawa, ang laya na meron ka sa social media, you do not enjoy that sa television at sa radio. Yes, opo, tama. So, ano yung mga punto kung minsan na hindi nyo nasasabi sa TV at sa radyo na sa palagay ninyo pwede namang sabihin sa television? Tulad ng ano po? Yun nga yung tinatanong ko. Kung halimbawa, meron ka bang idea kung minsan na gano'n, na parang sa TV, hindi mo pwedeng masabi, pero sa social media, nasasabi mo. Oo, yeah, meron nga pong ganun. Meron mga gano'ng kang instances, nagsusulat ka na ito hindi pang TV. Yes, opo. Ito hindi ito pang newspaper. Pang social media lang to. Anong mga point yung mga ganun? Like, halimbawa, what particular issue ba ganun na medyo delikado? Or is it more of language or more of issues? Language po more on language Mura, ganyan. Language, which can be done sa ano? Sa ano po kasi, sa MTRCB, since we're talking TV, meron yung lengguwahe, tema, karahasan, sexual, droga. Yun po yung binabantayan nila. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay. Pero you think na, kasi ginagamit mo ba yon sa social media? Meron ka ba mga nilalabas sa social media now na tingin mo, ay pagka sa TV dito pwede? Syempre, yung mga salitang ganito, ganyan. Bakit ginagamit nyo sa social media yung salita na ganon na sa tingin nyo hindi pwede sa TV? Bakit hindi? Malayang ano naman yung plataforma na yan na social media. That's where you express yourself. Don't you think na it should also be applied sa television? Ang alin po? Na yung laya na meron kayo ngayon sa social media. Dahil kasi sabi nyo, di ba, bakit hindi? Malayang pamamahayag. Kasi diba? nga po, yung TV, yan po ay tinatawag na free television na pwedeng makita ng mga bata,
don't you think na ang mga bata ay meron ding mga access sa Meron, sa internet at mas marami pa nga Yes. silang pwede makita Meron po doon, talaga, diba? oo. Ganun po talaga. Hindi naman lahat kasi ng magulang nakakapaglagay ng mga restrictions doon sa ano nila. Yes, And tama if po. they use YouTube, if they use yung iba-ibang mga platforms sa internet, Yes. mas delikado yung internet. Totoo di ba? po yun. Opo. Siguro maganda i-suggest natin kay NTRCB chairman. I-interview niyo po siya dito, si Ma'am Rachel Arenas. Pero- maganda pong ano yan. Pero concern. yung social media natin ngayon, nakikita ba ninyo na naaabuso? Naabuso. Yan po yung ano tinatawag na freedom of speech, demokrasya, at yan po yung simbolo ng demokrasya natin. You can express your opinion, and some people will agree with you, some people will not. Na kung hindi mo gusto yung sinasabi ng isang tao, tulad ng nangyari sa Facebook ko, may nagpetisyon pa na i-suspend, pagpigil naman yun ang kalayaan ko ng Nasuspend ka na ba? hindi natuloy yun. Oo. Hindi pa naman. So kung hindi mo nagugustuhan yung nababasa mo, may kalayaan ka rin naman na i-unfollow na lang yung tao na yun o i-block na lang yun. The same manner sa TV. Kung hindi mo nagugustuhan na pinapanood mo, lipat mo na ng channel. Tama po. Pero kuya, ngayon maraming nanonood sa atin at Oo. masayang-masaya sila. At ang sabi nila ay, Si ano po, sabi ni Quincy Joel Quincy Kahilig, Joel, talaga. kulang yata sa tulog si Asek. Ay, wala pa po akong tulog. At sabi po ni Lynn Manalastas, watching from Isabela. Hi, Kuya and Mocha. At meron pong nanonood from Moscow, Kuya Daniel. Oh, si Kids Russia. M. Laungayan, sabi niya, Dobre Utra Good morning. Yun yata ibig sabihin ng good morning sa Kala Russia. ko, may minumura ka. Ay, hindi naman po. At meron din po sa Hong Kong, hello po kay Ana Galientes Virtudazo. Ayan, watching from Canada. Ana Oo, Morales marami. Alaba. Ayan, Jigs Adsuara. Ang ganda daw ng hair ko. Ayan, thank you po kay Jeffrey Pan of JD Hair Salon. Ano ba ngayon yung feeling mo na dati nagagawa mo, ngayon hindi mo na nagagawa dahil asek ka na? Well, sumasayaw pa rin naman po ako. So, wala ka naman naging parang doon sa bahagi ng buhay mo na feeling mo, kasi di ba, like halimbawa, pag naging presidente, dati noon si Presidente Duterte, parang sabi niya, mabuti nga nung hindi pa ako presidente, parang nakakaikot-ikot ako, wala ako masyadong kung ano-anong kasakasamang mga security, nakakamotor-motor siya ng gano'n. Ngayon ba, ikaw meron ka ba naging restrictions nung naging asek ka na? Honestly, syempre, mas nahihirapan ako ngayon kasi mas masaya na lang, sumayaw na lang, walang problema. Oo. Yan. Kasi malaki naman ang kita natin sa entertainment. Yes. Ito, dagdag problema kasi imbis na sarili mo lang iniisip mo, dahil mo iniisip. Pero like what I said earlier na we have a bigger purpose in life eh. Malungkot yung buhay na makasarili. Iniisip mo lang yung sarili mo. Malaking problema din yung iniisip mo yung ibang tao. Pero yun po talaga yung importante sa buhay na we serve. Kasi ang sabi, we have a purpose and we were also created to serve. So, yun po yung motivation ko rin na hanggat sa mga kaya ko na may maraming matulungan din po through social media. Masaya ka na ba ngayon? Ay, masaya mo. Di ba? Hindi, Fresh naman, di ba? ano ba yung talagang definition mo ng kaligayahan? Kaligayahan. Siyempre, yung pagmamahal ng pamilya. Andiyan ang nanay ko, andiyan ang kapatid ko, mga pamangkin ko. At yung marami kang natutulungan, yun po. At wala kang naagrabyado. At you have integrity. You have a pure heart. At malinis ang konsensya mo. Yun, may peace of mind ka. Sa pag-post mo ba sa social media mo, sa tingin mo wala kang naagrabyado? Ako yung inaagrabyado nila eh. Google nyo na lang, kuya, di ba? Ikaw pala yung naagrabyado. Sa mga ganung pagkakataong you feel aggrieved at nararamdaman mo na parang masyado ng personal yung ginagawa, how do you deal with that?
Hindi na po ako nagfo-focus doon. Nagfo-focus po ako doon sa mga taong nangangailangan ng tulong. Kasi sa social media, okay po na ilabas natin yung opinion natin and irespeto natin yon. Hindi man tayo pare-pareho ng opinion. Pero sana po ay maging proactive din tayo. Sa pagbatikos mo, sana may gawin ka ring aksyon sa pagtulong sa tao. Ano ba yung solusyon mo naman? Ano ba yung iyo namang mai-o-offer? Kumbaga hindi Tama para po. puro batikos ka lang ng batikos, wala ka namang ino-offer in return. Tama po kayo, kuya. What will make you cry? Masyadong seryoso, magkape nga muna tayo. Ano yung pinaka soft spot ng isang Mocha Uzon? Yung nanay ko. Yan, nanay ko talaga. Kasi yung nanay ko, tinitingala ko yan. She's my hero. Aside from my father, syempre. Yung nanay ko po kasi, she's a retired physician at breast cancer survivor. She's turning 70 in July. Kaya ako walang love life. Kasi ang love life ko ay ang nanay ko. Dahil syempre yung mga kapatid ko, busy sa pamilya. So ako po, Ikaw na lang ba ang walang asawa sa inyo? well, ako at saka yung bunso. Okay. And you're with your mother? Nasa kapatid ko kasi siya nag-alaga sa mga apo niya. So ang ginagawa ko, kung meron akong spare time and I make time for my mother to give her yung tinatawag na quality of life. Na habang nabubuhay siya, hindi niya maramdaman na nakakalimutan siya. Dahil, yun, hero ko talaga ang nanay ko. In fact, lahat ng ina, hero sila. Bakit? Anong isang nakatatak sa isip mo na ginawa ng nanay mo para sa'yo that made her a hero for you? Siyempre, madami yung sakripisyo niya na para sa aming magkakapatid at di biro yung napagdaanan niya, yung breast cancer, stage 3A. At she underwent mastectomy, tinanggal yung isang dibdib niya. Masakit yun para sa isang babae. Hindi ko nga ma-imagine yung sarili ko na mapagdaanan din yun. Kaya napakatapang niya. How is she doing now? Okay na okay siya ngayon. Walang senyales na nagbalik ang cancer sa katawan niya. May konting problema, yung arthritis, ganyan. Pero okay naman siya ngayon. Is there something na hindi mo pa nasasabi sa nanay mo na palagay mo kailangan masabi mo sa kanya? Meron naman. Like what? Siyempre, hindi naman perpekto ang relasyon ng anak at magulang. So, gusto ko lang sabihin sa kanya na sorry kung minsan nagkakaroon tayo ng konting, ang tawag mo doon, hindi pagkakaintindihan. I will try my best to be a better daughter and I'll try my best to be like you. Bakit ano ba yung ayaw ng nanay mo minsan na nagagawa mo? Madami. Pero sabi ko, wag ka na kasi mag-Facebook. Ganun. Bakit? Ano ba yung pinagbawal niya sa'yo but you still insisted on doing? Hindi naman pinagbawal. Or Natatakot lang pinagsabihan siya ka, para or sa pinili mo? akin. Sabi niya, mukhang tama na yan. Huwag ka na masyadong ganyan. Siyempre, pag tayo mga anak, medyo pinagsasabihan ng magulang, ano ba? Hindi naman ganun, parang mother na... In-explain ko Okay lang. Okay lang ako. Parang gano'n. in-explain ko sa kanya na maraming tao ang nangailangan ng tulong. So, tayo ba dahil lang ba sa binabash ako sa Facebook, titigil tayo sa pag-abot sa mga taong nagtitiwala at umaasa? So, in-explain ko sa kanya yun. At syempre, bilang magulang, nasasaktan din sila sa Yes, certainly. naririnig nila, sa anak nila. Pero sabi ko, Mother, wag niyong personalin. At wag na kasi kayong mag-Facebook. At pangatlo, isipin na lang natin yung mga taong nangangailangan ng tulong. Was she ever against your joining the government like sa MTRCB and now dito sa PCO? Kinontra ka ba niya doon or pinagsabihan niya na huwag ka nang pumasok dyan? Hindi, happy naman siya, proud naman siya. Kasi nanay ko, government official din yan. Nagtrabaho siya for 30 years sa isang government hospital dahil siya nga ay doktor.
Proud naman si mother. If there's something na you regret na ginawa mo sa buhay mo. Ay, na kung- madami. Madami. Like, ano yung pinaka? Na kung maibabalik mo lang or pwede mo sabihin na sana kung ano pa, hindi ko na ginawa to. Nako, baka i-google pa eh. Hindi, syempre, may mga nagawa tayo noon na hindi natin talaga pinag-isipan ng mabuti. Syempre, andyan yung mga sexy films noon. Yun lang naman siguro. At kung meron ka naman na gusto pang magawa sa buhay mo na tingin mo ay achievable, what would that be? Na mas marami pang matulungan. Kasi ang dami talaga tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. At yun po yung gagawin natin through social media, na ang bawat hinaing po ng ating mga kababayan ay mailapit sa bawat ahensya ng gobyerno. Andyan ang DOLE, andyan ang DFA, at marami pang iba. So yun po yung pinagkakaabalahan natin ngayon. Anong pwede mong i-advise doon sa mga maaaring tumahak ng the same path as yours na ngayon naghahanap din ng ibang paraan kung paano, sabi mo nga, how to be a better person. Ano ang pwede mong sabihin sa kanila na, okay, these are the things na pwede sigurong point na pag-iisipan nyo palagi? Well, dapat number one goal mo, tumulong. Tumulong tayo, tulong tayo. Kasi kung lahat tayo nagtutulungan, walang problema na hindi masusolusyonan. Okay. Yung bang inyong pagnanasa na ma-impeach si Leni Robredo ay nandyan pa din sa dibdib niya? At sabi po ng ating mga viewers dito, sabi, Carlo Canlas, ang galing mo daw, kuya. Magaling ka rin kasi. Tingnan mo, kuya, ha? Sabi ni Rafi Makutay Pagbata Buena, ang flavor na iniinom niya na Daniel's malamang mocha flavor. Mocha flavor. S-U, anong flavor? Meron yan. Eto. Ha? Eto pala. Hindi. Eto, ano to? Ano Mocha to? Frappuccino. Mocha Dan Puccino. Dan Puccino. Mocha Dan. Yan. Ay, patikin Pwede yan. pala yan, Mocha Dan. So, pwede po bang pumunta ang mga kababayan natin dito, makakuha ng kape? Pwede. Oo. Yan, habang... Kuya, bago ako pumasok ng opisina, pwedeng dumaan dito para Sure. magkape. Anytime. Anytime. Libre. Para walang problema. Ayan, Oo. Salary reduction kay Mike yan. Ay, Kuya Mike, pahatiin. Sagutin na ang coffee ko. Pero hindi Ayan pa sinasagot yung tanong Ano ko. nga ba yung Ayan, tanong daw po mga netizens. Ano yung tanong? Sige, ibahin. Tanong niyo sa kanila para magpa-survey Ibahin ko na lang. Okay. Mahina to Mahina to. Hindi yan Ay, Ano sabi niya? beautiful girl. Tuloy pa ba ang plano niyo na Ang alam ko po ay meron po mga grupo ng mga lawyers na itutuloy daw po nila ang impeachment. why do you want her impeached? Tanungin po natin yung ating mga kababayan. Ayan, sabi po ni Ramon A. Narciso, ang bilis Oo. Sabi niya ha, Leni is public enemy number 1. She's against the interests of the Filipino people. #impeach Leni. At, ayan, sabi ni Shaina Jane Cabal. Hindi ako sabi nito. Sabi niya, impeach, tuloy, yan, wala wenta, fake yan. Sabi. Siya yan hindi Okay. ako yan. May, So, may ano na- anak ba to, sir? Para Okay. may hilo ako. So, ikaw, ano naman nasabi mo? Ano naman nasabi mo? Yung nasabi niya, ikaw, ano sabi mo? Sabi ni Virus Solomon. Impeach na yan. Sabi ni Mark Ramos. Okay. Len is not helping the country. Sabi ni Jeanette, baka sabihin niyo invento ko. Kayo naman basahin niyo, kuya. Hindi, mas gusto ko yung sasabihin mo kaysa sa babasahin yan Yung po talaga yung akin ding sentimiento. Noon, Ngayon hindi na. andun pa rin siya.
Tulog na lang muna. Medyo, kasi maaga pa, sleeping siya. Sleeping naman. What time do you sleep ba? Actually, dapat ngayon, pero dahil po Hindi totoo, wala pa po akong Sorry, tulog. Hindi, pero dahil po, in-invite po ako ni Sir Mike Pahatin. Actually, matagal na po dapat ako Oo nga eh. na Matagal. nagpunta dito. Oo nga. Kaya po, si Sir Mike, Kaya lang, lagi kang pagka umpisa ng programa ko, pauwi ka pa lang. opo, tulog sa umaga, tas So, ang tulog mo parang Pangulong Duterte na rin. Ay, parang ganoon, sir. Ang tawag doon ay nocturnal. Oo. Parang So, vampira. ang umpisa ng trabaho mo is alauna, gano'n, Yes, sir. ng hapon. Ayan. And then hanggang- Napapaganon din ako sa picture. Madaling araw. Okay. So, next picture. Sige, ikaw. Ready? Yan. Sumakit siyan ko, kuya. Ano ba meron dito? May CR doon sa taas. Oo. Ay, tanong natin yung ating mga viewers. Sa ating mga netizens, ano daw ang komento nyo sa ating larawan sa likod? Oh. Ayan. Hindi, medyo ano pa rin, Medyo unang picture nasa po. pa rin, ha? Na kay VP Lenny pa rin. Ayan. Oy, sir. Ay, kuya, may kapangalan ka. From New York. Ang pangalan niya, Dan naman. Dan Santos. Sabi. Ayan. So, antayin po natin yung kanilang feedback. In fact, may mensahe nga siya sa akin. Okay. Nung panahon na... Pero ang maganda yung isang sinabi niya tungkol sa iyo. Sinabi niya, hindi ka dapat na hatulan, hindi ka dapat na i-judge and give you the chance. At nagpapasalamat po ako serve. doon. At may mensahe din ako sa kanya na ang tunay na kapayapaan ay yung peace of mind at magkakaroon ka lang ng peace of mind sa pamamagitan ng katotohanan. Only the truth will set you free. Kaya maganda, ma'am, ay wag na po tayong magpaikot-ikot. Aminin na lang po natin yung ating pagkakamali para tayo magkaroon ng tunay na kalayaan kahit na tayo nasa kulungan. Ikaw ba, ano ba pinakamalaking pagkakamaling gusto mong aminin na hindi mo pa inaamin? Nasa internet na nga po baka i-google pa yan Hindi, ibig sabihin yung mga nandoon na yun. Pero yun nga po yun. Wala ka ng ibang gustong aminin na pagkakamali. Siguro yung... Na sa halip na sila pa makadiscover, ikaw na una. Hindi, siguro yung mga... May pinatulan ako noon na mga basher na hindi naman kailangan patulan. Pero, yun lang naman siguro. Ngayon ba hindi ka na pumapatol sa mga Hindi na. basher? Hindi na. Ito na, may reaction na tayo, Kuya Daniel. Sabi ni... hindi ako to Sabi ni Shaina Jane Cabal, bitayin si Delima para hindi pa maresan. Sabi ni Marlene Abad Kapili, Delima, bitayin na yan. Hindi ako yan, Sabi ni RJ JR, drag queen. Sabi ni Chi Christy Curry, si Saba, dapat tell the truth. So these things na sinasabi sa social media, kasi kung nakikita nyo naman, kayo din, meron din mga bashers kung minsan. And what is your advice doon sa mga bashers? Magpakita kayo ng mukha ninyo. Puro fake profile, una. Pangalawa, enjoy your freedom. Sinasabihan yung diktadorang pangulo, pero eto kayo, di ba? Meron kayong kalayaan sa social media, sa kalsada. At pangatlo, tulad ng sinabi ko kanina, punahin nyo, pero Mag-offer kayo ng... mag-offer din kayo ng solusyon, tumulong din kayo. Okay, eto mabilisan ha. Okay. Isang word lang sasabihin mo. Okay. Kada makita mo, isang word lang sasabihin mo. Isa lang. Isang word lang. Na the first word that will come to your mind, ha? Okay, mabilisan lang to kasi kailangan... Inom lang ako ng Dan Puccino. Yeah, sige, Kuya pampalakas. Daniel, dalawa. Pampalakas ng loob. Okay? Hindi na kuhanan Isa pa kuya, kuhanan natin. Dalawang kape. Teka muna. Hintayin nyo muna ako, ha? Nangunguna kayo Kalma lang kuya, Ready? kalma. Ready. Sobrang sa kape. Kalma. Ready. Ready, ha? Okay, ha? One word, ha? Ano ba? Kada picture, ha? Dala. Okay. Kailangan isang pitik, isang salita, ha? Okay. Okay. Ready.
Go! Sino ba yan? Ayun Hindi ang word. updated ang picture eh. Yun ang, One word? One word. Pwede bang tatlo? Os. Look at me. Okay, next. Food. 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 Hindi ko natatanong kung bakit food. Kasi daw, parang laging nagugutom dahil natatakot mawawala ng aid galing sa ganito, ganyan. Sobrang sa ilang words yun, sir. Oo nga, oo nga. Oh, next! Mabagal naman. Oh. Kalma lang tayo. Yan. Oh. Sayang yung laway ko, Kuya Daniel. Ang may humabol para dun sa isang picture, sabi ni Amanda Apolinario, gutom. So ito. Ito, gusto niyo, antayin natin yung ating netizen. Ano word mo? Ay, wag na lang, Kuya. Okay. Wag na lang. Kaya. Okay, next. May Kuya, nagbabuffer. may sagot. Oo. Hindi ako to, Sabi ni Chi Christy Curry, sundalong kanin, sabi niya eh. Hindi naman Steph Curry yan. Hindi, tas kuya, sabi ni Gings Etkov Scheme, Demonyo Trillanes. Hindi ako yun, binabasa ko lang, kuya. Okay? Okay, next. Jaguar o Porsche? Porsche. Porsche. Yun. Okay. Porsche. Sorry. Okay. Mayaman kasi eh. Next. Ay, Dami. kaibigan natin yan siya. Okay. So, Napakaganda ng ginagawa niya sa bilang USEC mm, ng National Eto. Youth Commission. ito. Next. Ayun, si Sir. Oo. Sir Bebot. Oo nga. Yes. Go. Anong word mo for him? I mean, as far as yung pagkakilala mo sa kanya as Speaker of the House. Nasabi ko nga sa kanya eh, Sir, gwapo niyo pala sa personal. Pero mas gwapo ka, Kuya Daniel. Mas gwapo si Michael Pahatin eh. Michael, ikaw na dito, Sir. Kasi siya naka-imbita sa'yo eh. Oo. No, di ba? Ako di kita maimbita. Next. Ito. Anong... Ay, si Ma'am Gina. Oo. Ano po? Two words eh, very passionate. Alam niyo, Kuya Daniel, nakasama po ako sa kanya. Naimbitahan po ako na bisitahin ng isa sa mga open pit mine. Yan, yung mga naiwanan ng mga irresponsible mining companies. At grabe si Ma'am Gina. Yung energy niya, parang energy ng teenager. So, passionate. Gusto mo din sana na Oo, na-confirm siya. maraming may gusto sa kanya. Si Secretary, Tagiwalo. Ayaw lumitaw. Kalma lang, kape! Ayan. Mahal na mahal po natin si Manay Judy Tagiwalo. Dahil nung pagka-appoint pa lang niya, tayo po ay nilapitan din at ginawa po nila akong may malasakit ambassadress ng DSWD. At kasama ko po si Manay Judy sa feeding program, pagbisita sa mga DSWD centers. Ang masasabi ko kay Manay Judy Tagiwalo ng DSWD, siya po yung parang tumatayo na ina Nanay ng sa bayan. ano? Nanay ng bayan. Okay. One word ng biglaan para Okay, kay go. Presidente Pipi- Digong. Father. Ama ng bayan. Father. And do you really feel pagkakaharap mo si Presidente Digong na yung kanyang magmamahal sa mga kasi maano siya sa mga bata eh, di ba? Mahilig din siya sa yung mga maliliit na bata and he's also passionate. Oo. Meron ngang ospital sa Davao na inaalagaan yung mga batang may cancer. Kaya marami talagang tingin kay Pangulong Duterte na bilang ama. Kaya nga ang tawag sa kanya, Tatay Digong. Kung ilipat ka ba sa Department of Social Welfare and Development kasi mahilig kang tumulong sa mga, would you entertain that idea? For now po, they're doing a great job. Andyan din si ASEC
Dr. Lorraine Tibadoy. Masaya ka na ngayon talaga dito sa social media. Oo, dahil andito po yung ating marami po tayong maabot din po. Marami tayong maabot through social media. At gagamitin po natin yung social media na isang tool na para po halimbawa yung DSWD ay mas matulungan din natin sa pag-abot sa mga tao. Okay. Ito, huling-huli na to, ha? Huling-huli na to Na 5 p.m. na ba? para makakatulog ka na. One word. Para kay Michael Fatin. One word ba yung rockstar? Rockstar. Isang word lang yun, di ba? Magkarugtong yun eh. Rockstar. Bakit rockstar? Nakaboots siya, sir eh. Ay, Kuya Daniel, nakaboots si Sir Mike. Kala ko nakabato. Mahuhuli ka na. Rockstar, ha? Isang hirit na lang. Okay, ano po yan? Isang description na lang. Martin Andanar. Iyo, The tiga mo. best? Hindi, two Talagang words eh. talagang Hindi, Kuya Daniel. meron ka talagang Hindi, The best eh. The best. The best. Pwede mo na sabihin, best. Best. Diba? Hindi, gusto ko kasi talagang the best. The Hindi, best, pero ah. seriously speaking, Oo. na-underestimate si Secretary Martin. He's being judged unfairly ng ilang mainstream media dyan. Pero marami po siyang ginagawa na hindi niya kailangang Sino ba talaga ang pinakaayaw mong mainstream media? Anong channel? Survey po tayo, mga ka-DDS. Sabi ni Jem, lumawig, namumula na siya. Namumula ka na daw. Kalma lang, Oo nga. Kuya Dan. Ako? Baka ikaw. Oo. So, Mga kababayan, Dan Puccino! papiliin kita na lang. Kung halimbawa may papanoorin ka, kung may papanoorin ka man, ano pa mas papanoorin mo? Channel 7, Channel 2? Ang panonoodin ko po ay yung The DDS Podcast every Sunday sa Radyo Pilipinas. Live din po sa PCOO page at Mocha Usong Vlog page at RTVM. The DDS Podcast every Sunday po, 9 a.m. Ganda. Maraming salamat po. parang- Thank you, Kuya Daniel, for having me. Para tsaa o kape, orange juice. Well, maraming salamat. And if there's something that you still would like to, baka meron kang gustong i-greet at tabulin dyan ng mga nanonood sa enda. Mukhang ang dami mong ang dami Yung tanong nyo kanina, may mga sumagot na, basahin nyo na lang. Kung anong estasyon na ayaw nila. But, hindi naman sila ikaw eh. But, ang masasabi ko po ay maraming salamat po sa sumubaybay ngayon. Pangalawa, abangan niyo po ang inyong lingkod sa Japan. June 9, andun po tayo para kamustahin po ang ating mga OFWs. Meron ba kayong doon? Meron ba kayong program na gagawin? Meron pong program po ang mga OFWs po doon. Okay. At pangatlo po, patungkol po dun sa nangyari sa Doha, Qatar. Kasi naguguluhan po yung ating mga kababayan kung ano daw po ba ang... Magiging kapalaran nila. Opo. At yung mga OFWs po na nakabakasyon ngayon at yung mga newly hired, tinatanong nila kung yung suspension order ng DOLE, ano ba yung sakop nun. At nasa Facebook ko po, na-interview ko po si Secretary Bello na ang sabi niya ay ngayon po may pansamantalang suspension order po para sa mga direct hiring at sa mga balik manggagawa sa Doha, Qatar. Pero abangan niyo po yung advisory ngayong araw na ito kung matatanggal yung suspension order para sa mga balik manggagawa. Ayan po. At kinukumusta po natin yung mga kababayan natin sa Doha, Qatar at sabi nila okay naman daw po sila. Okay, so sana hindi ito ang huli. Bukas ulit. Everyday ba to? Yeah? Pwede rin, di ba? Ikaw na lalagay dito. Ay, hindi naman. Ay, ganun. Get it straight with Mocha Uson. Naku, kulo. Diba? Parang meron ka ng panibagong Cheers! PCO Assistant Secretary Mocha Uson. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosales.